Welcome to Donmar TV News Channel. Sabi ko naman ano ba naman buhay ire? Pati yung buhay na may mga buhay, pinakikialaman ninyo. Anong pakialam ninyo? Hindi sa akin sa totoo lang, gusto ko nga kung ako si Gerald Anderson, sagutin ko sila, ano ba pakialam nyo? Kung jowa ko to si Julia at iniwan ko yung iba, pwede mang iwan din kayo, napaka-plastic ninyo. Hindi, di ba? Hindi, di ba nasa nga ako pero di ko kilala si Gerald Anderson Sabi nila hawig daw kami ng mga ilang ligo lang nang lamang daw niya sa akin. Joke lang. Pero yung papakailaman mo pa yung jowa ng iba? Ay, hindi, mas gusto namin si di ikaw magpakasal doon sa gusto mo. Bakit si Gerald? Kung gusto ni Gerald Anderson si Julia ano bang problema doon? Kunwari pa kayo napakatino na istiktuan kayo. Sus, Ginoo, kayo nga dyan, napakarami yung nililigawan. Kung hindi makaniniligawan, pinapanood nyo, pinagpantasan nyo sa TikTok. Kunwari pa kayo. Nga nga pinagluloko. Diba may mga ganyan-ganyan pa sila na kasi si Julia, si dati dinideny nila si Julia, ngayon si Julia na. Ano ba pakailam nyo? Buhay nyo ba yan? Kayo bang papakasal? Hindi, totoo naman Kasi kanina naghahanap ako ng news. Tingin ako ng Twitter. Aba, trending si Julia. Sabi ko, sino ba itong Julia na ito? Tingnan ko, Julia. Abay, galit na galit sila kay Anderson kasi inamin daw nila. Sabi ko, ano ba pakialam nyo dyan? Ito mga pawok talaga, walang kwenta. Nakakainis. Kalma, bay, kalma. Okay. Thank you very much. Kakalma na tayo, ha? Kung pwede ko lang pagsasampalin yung mga pawok dyan Hoy! Nagagalit kayo kay pangalan nito kay Gerald Anderson, ha? Kasi yung mga jowa ninyo hindi niya kamukha. Mga jowa ninyo para mga pangkulkul ng kubeta. Bero lang ha. Binibero ko lang kayo, binibero lang ha. Gagalit sila. Dati dinay pa sila. Tapos kayo nga amin din naman yan. Buhay nila yun pakialam nyo. Sige na nga, simulan na tayo. Eto, medyo bad news ng konti ha. Showbiz balita na lang. Kasi nga ito, tingnan nyo. Pumunta kayo sa Twitter ngayon. Pag nasa Pilipinas kayo, makikita ninyo yung mga kaplastik iba. Pati, ewan ko ba? Yon, okay. Ngayon, pag-usapan na natin na medyo mas nakakainit ng ulo. Ay, ito pala. Ito pala yung question of the day natin. Hindi ba seryoso ang pamahalaan sa drug war? Kasi sinabi po ni Robredo na tila hindi daw seryoso ang ating gobyerno. Siyempre, ang pinaka-head ng ating gobyerno, si Pangulong Duterte. So parang ang dating nun hindi seryoso si Pangulong Duterte para dito sa drug war na ito. Kasi nga daw, nung siya ay dating naging yung assign dyan sa interagency pagdating sa drugs, kesyo parang hindi daw seryoso. Hindi din siniseryoso yung kanyang sinasabi. Sabi ko, hindi porke hindi siniseryoso yung sinasabi mo hindi seryoso. Baka hindi ka lang kaseryoso. Yun lang naman kasimple yun Baka kasi yung suggestion mo walang kwenta kaya ka hindi siniseryoso. Hindi ibig sabihin hindi seryoso yung gobyerno. Baka ikaw lang ang hindi siniseryoso. Diba? Yung totoo. Ito, panoorin natin para may idea tayo. Binatikos ni Vice President Leni Robredo ang tila hindi raw umano seryosong pagtugon ng gobyerno sa problema sa iligal na droga. Pero aminado rin si Robredo na malaki ang pagkukulang nila sa oposisyon sa pagpuna sa Administrasyong Duterte. May report si Salima Refran. Sa ikalawang bahagi ng panayam ng may ikalawang bahagi pa pala yung panayam na wala kakwenta-kwenta na yan? Ito naman si mga has, napaka-obvious naman. Obvious na obvious ang ginagawa mo, madam, ha? Journalist na si Malu Mangahas kay Vice President Leni Robredo sa programang The Mangahas Interviews
Natanong siya tungkol sa pangunguna ng anak ni President Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Manny Pacquiao sa ilang survey. Sabi ni Robredo, kailangan daw pag-aralan ang pulso ng ating mga kababayan sa kung anong klase ng pamumuno ang gusto nila para sa bansa. Pero tinanong din si Robredo, meron daw bang naging pagkukulang ang oposisyon sa pagpuna sa mga ginagawa ng administrasyon? Ang sabi ho nila, parang meron ding dapat obligasyon ditong magpaliwanag yung political opposition. Kasi sa mga unang bahagi ng Duterte admin, tahimik o walang ginawa. Nag-default, sabi ng mga tao. Tingin ko ang laki ng pagkukulang. Malaki yung pagkukulang namin. Abay sobra, hindi lang ho malaki talaga. Grabe yung pagkukulang ninyo. Ha? Actually, hindi nga ho pagkukulang eh. Sa tingin ko sobra. Sobra kayong salot sa lipunan. Sobra yung panggugulo ng oposisyon. Wala akong direksyon. Yung totoo, sobra ho yung ginagawa ninyong negatibo dito sa bayan natin. Wala ho kayo natutulong sa bayan natin. Yung totoo, Madam Robredo, wala ho kayong natutulong sa bayan natin. Puro kasiraan lang ang binibigay ng oposisyon. Political opposition na hindi kami nakapagbigay ng parang alternative truths. parang 'di ba? Kasi yung pagsimula pa lang kasi nitong administrasyon, parang eto, mapipiko na naman sa akin ito si Presidente. Pero parati ko... Nox naman, mapipiko na naman sa akin si Presidente. Te, walang napipikon sa'yo. Pinagtatawanan? Oo. Napipikon sa'yo? Pinagtatawanan ka. Yun ang totoo. Te, alam mo yung mga tao napipikon sa'yo, kung seryoso yung sinasabi mo at saka kapikon-pikon, hindi. Hindi kasi, wala si seryoso sa'yo, te. Yung totoo, yung suggestion mo, yung pang-iinsulto mo, pang-iinsulto ng mga tanga eh. Totoo, yun ang totoo wala akong biro, hindi ako nagbibiro. Pero yung comment mo na walang kwenta, paano ka mapipikon dun? Walang kwenta eh. Yung totoo, walang kwenta. Sinasabi, parang, yung propaganda. Naks naman Ayan na naman tayo sa propaganda eh. Ayan na yung lagi nyong pambibintang na may troll, propaganda. Wala ho. Wala ho akong alam. Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng idea Madam Leni Robredo. Itong gobyerno na ito, maganda ang ginagawa. Maayos ang ginagawa. Mataas ang trust rating. Hindi mo kailangan magbayad ng vlogger o kung sino mang PR para umangat ang gobyerno. Hindi kailangan. Sa katunayan, itong mga iba pangang hindi naman talaga maka-Duterte, pumapasok sa Duterte o DDS kasi alam nilang na andi dito ang tao. Hindi na kailangan magbayad ng gobyerno natin para, i-depensa mo ako. Hindi na. Bakit? Talagang i-depensa mo ako dahil makakakuha ka ng followers. Ganun na nangyari sa ilang mga vlogger natin, di ba? Na dati naman mga Leni Robredo, ano nangyari? Na lahat na ngayon Duterte supporter na? Bakit? Because may following May following si Pangulong Duterte. Hindi niya na kailangan magbayad. Ang kailangan magbayad, yung totoo lang, yung grupo ninyo. Bakit? Wala! Nga 3%? Ilan kayo? Eto ate, baka sabihin mo na naman propaganda ng 3%. Walang nanalo sa eleksyon noong 2019 na galing sa inyo. Inodoro lahat. So it's proven by fact na walang naniniwala sa inyo. Ni ultimong Aquino. Bam Aquino, hindi nanalo kulelat. Ayan ay fact. Hindi ko yan kasinungalingan hindi ko yan propaganda. That's a fact. Walang nanalo. Ultimong yang Aquino, wala. Eto pa. Gusto mo pa isaksak sa kokote mo to? Ito, makinig ka. Yung mismong pambato ninyong presidente na si Mar Rojas, talo sa senatorial. Ate, sampal yung kaliwat kanan. Ha? Sampal yun. Isipin mo, presidentiable? Presidentiable, Lumaban kay Pangulong Duterte. Nangunguna noon sa survey.
Hindi nanalo sa senatorial, te. Anong ibig sabihin nun, te? Hindi lang galit sa inyo ang taong bayan, isinusuka pa kayo. Ganun lang kasimple yun, te. Tapos sasabihin mo, kailangan ng propaganda, may propaganda machine ng Pangulong Duterte. Ang ibig lamang sabihin nun, ang lakas ni Pangulong Duterte, kung ako naman sa kanya, natural, hindi ko na kailangan magbayad. Bakit? Yung mga yan, tingnan mo nga yung mga dating Leni Robredo supporter mong mga vlogger, naging DDS, bakit? Kailangan nila ng followers di ba? Ibig sabihin, magkukusa sila kasi they need followers. Ganito lang kasimple yan, ha? These vloggers need the president more than the president need thems. Why? Them. Parang nakuha yun sa isang vlogger, ha? Yung sabi niyang, the FA need me more than I need them. May mga ganun-ganun pa siya, di ba? Ganun din, no? Mas kailangan ng vlogger itong si Pangulong Duterte kaysa si Pangulong Duterte kailangan ito mga vlogger. Bakit? Malakas si Pangulong Duterte. Kayo, kulelat, tae, kayo ang may kailangan ng propaganda machine, hindi ho si Pangulong Duterte. Yung totoo. Huwag tayong maglokohan, te. Propaganda, grabe. Pero kasalanan namin, Malu, na nag-default kami. And I think kasalanan mag-default. Kasalanan ninyo, alam nyo kung bakit? Simple lang naman kung bakit nyo kasalanan, ha? Sabi ko nga sa inyo, if I am the PR of Liberal Party, quiet. That's the best thing that you could do. Why? The government is performing well. People are seeing it. Kita yung mga projects ni Presidente. Tapos, babanatan mo ng negative. Sa tingin mo, yung mga tao, ay, oo nga, negative nga. Ay, pangit nga. Magagalit lang lalo sa inyo. Bibigyan kita ng halimbawa, yung drug war na sinasabi mo. Naramdaman naman talaga nila noon na dumami ang nawala sa kanilang mga barabarangay. Marami dyan ang datigil. Marami dyan na nagtago. Nakita nila yon. Tapos sasabihin ninyo, palpak ang drug war, palpak ang ganito, palpak. Nakita nila, te. Ang problema kasi sa inyo, you are out of touch. Liberal Party, you are out of touch. Kaya nga, if I'm going to advise you, the best way na gusto nyo umangat ang ratings ninyo, trust ratings ninyo, tumahimik kayo. Ha? Tumahimik kayo, wala kayong sasabihin, tapos daka na lang kayo bumanat uli. Kasi yung ginagawa ninyo, mas lalong nakikita yung ng tao, yung kabasurahan ninyo yung kabahuan ninyo, lalong nakikita nila, lalo tuloy. Halimbawa, bibigyan kita ng sample. Madam Leni, yung palpak ninyong ginagawa. Lagi ninyo, kesa na pasalamatan nyo yung build. Anong ginagawa ninyo? Anong propaganda ninyo? Sasabihin nyo, plano yan ni Pinoy noon pa. Tanga ka pala kung ganyan ang ginagawa ninyo, ano nangyari? Tama, plano nga ni Pinoy yan. Sino nagpatupad? Sino nag-ayos? Puro plano. Ay, gusto kong gumawa nito. Gusto kong gumanta. Kesa na napabuti, kesa na tumahimik kayo, ang dating lalo na pagdiinan sa tao na kayong Liberal Party, puro plano. Kesa na tuloy, totoo naman kesa naman na matuwa sa inyo, ibabalik lang nila yung nasagasa ang tren, babalik nila yung puro pangako ninyo na wala namang nangyari. Tapos sabihin nyo pa, hindi, proyekto yan ni Pinoy. Ay, tanga. Proyekto ni Pinoy, wala namang nangyari. Kung tumahimik na lang kayo, quiet na lang kayo, wala na. Hayaan nyo na lang muna yan. Hindi lumalabas, kontrabida lang kayo. Diba? Ganun lang kasimple yun Din yun ang pagiging naive namin. Pagiging naive. Naive pa talaga, ha? Naive pa talaga yung term mo, ha? Pagiging naive nyo. Into thinking na hindi naman maniniwala yung tao. Parang pinabayaan. Ngayong higit isang taon na lang ang nalalabi sa Administrasyong Duterte. Pinuna naman ni Robredo na tila hindi raw seryoso ang gobyerno kaugnay sa kampanya kontra droga. Nasaksihan daw niya yan. Salamat po sa Haponesa. Thank you sa pakulay. Nung panahong nanilbihan siya sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD.
ang para sa akin, Madu, parang hindi sila seryoso. Naks naman, ha? Parang hindi sila seryoso kasi apparent naman yung pagkukulang eh. Apparent yung pagkukulang, pero yung solusyon hindi madali, pero doable. Apparent ang pagkukulang. Yung solusyon hindi madali pero doable. Ito si mga sa tingin ko, nahihilo na ito pero hindi lang niya inaamin eh. Ha? Bakit ang gulo niyang kausap? Honestly, bakit ang gulo? Tinatanong lang naman yung drug war. Kasi apparently magulo yung solusyon pero hindi magawa. Hindi ko, bakit hindi? Robredo, bakit pag nagsalita ka, parang hindi ka kaseryoso-seryoso?